Itong video na ito para sa awareness ng mga bibili ng net sa mga magsisimula sa farming business. Papakita ko sa inyo yung nangyari sa akin. Ayaw ko na mangyari din sa inyo. Akala ko nakatsamba tayo at nakamura. Ito yung net na siguro nasa 2,000 or 1,800. Hindi lang ako sure, nakalimutan ko na. 4 na piraso yung aking binili. Nang dumating, hindi ko na binuksan. Sinilip ko lang. Hindi ko na ininat. Ang nangyari mga kaparmers, malaking pagsisisi. Bakit? Ito mga kaparmers. Napakahirap ilagay. Pag ininat mo siya, hindi na siya mabubuka. Mahirap na ibuka. Kaya ang ginawa natin na diskarte, pag ganyan muna oh. Ganyan. Saka sobrang nipis mga kaparmers, grabe. At saka dito, may mga punit pa, may mga sira. Nangyari sa akin, huwag nyo nang subukan magtipid. Dahil ako, nagtitipid sana ako. Doon sa online na pinagbilhan ko, ang nakita ko at ang binili ko is nakalubid. Pero ito, pinagsama-sama lang na nylon. Hindi siya nakalubid at napakanipis, napakahirap ilagay. Para sa ating mga alaga, lulusot. Lalo na kung mahilig magganyan yung mga manok natin at saka yung ating alagang pabo. Paalala, huwag po kayong bibili ng ganito. Mas mainam na lang, nabibili tayo ng mas mahal. Ito yung palatandaan na kung kayo'y mag-order sa online, kasi hindi naman natin makikita, i-deliver sa atin, syempre, makikita nyo net. Hindi nyo naman kaagad bubuklatin at ilalatag. Ito yung palatandaan. Once na nag-order kayo ng net at gusto nyo yung nakalubid, pag ganito lang kahaba, oh, ganito lang. Ganyan yung sukat. Ganyan oh. Ganyan lang yung sukat. Hanggang siko ko lang. Sukatin nyo. Pag ganyan lang ang sukat, huwag nyo nang i-receive. Kung ang gusto nyo, yung nakalubid. Dahil nakita ko sa mga store, sa mga tindahan, yung size ng nakalubid na yon is halos doble. Mahaba yun mga kaparmers. Mahaba yan. So mga 1 meter sobra ang haba nun pag i-deliver sa inyo. Ito mga kaparmers, tandaan nyo, pag ganyan lang yung size, huwag nyo nang i-receive para hindi masayang ang inyong pera. Ganyan talaga mga kaparmers. Kala ko'y nakamura ako, mapapamura pala. Mahirap ilagay, sobrang hirap mga kaparmers. Kaya kung tayo man ay nagtitipid, mas mainam wag na lang tayong bumili ng ganyan. Mas maganda pa yung kawayan na lang. Awareness po ito sa ating mga kapwa kaparmers, lalo na kung medyo alanganin yung ating budget, nagtitipid ho tayo. Ayun nga, nakamura nga tayo, pero ang labas naman, pagsisisi. Ang hirap ilagay. Pero sa mga ganitong problema, hindi naman tayo sumusuko. Gagawa na lang tayo ng solusyon. Instead na problemahin, gagawa tayo ng solusyon. Ito ilalagay ko, pero aalalayan ko ng kawayan. Yung mga ganitong kawayan, lalagayan ko siya ng alalay. Ayan. Para mas lalong maging matibay. Kasi kung walang ganito, napakabastos ng net na ito. So ayun, kayo nang bahala mga kaparmers. Baka mayroon din mga kaparmers. Huwag ipasok. Huwag ipasok. Doon lang sa labas hati-hati. Ayan, pinaghakot ko yung aking brother ng 6 na kawayan. Dahil maglalagay kami ng dalawa-dalawang kawayan. Bawat dalawa na kawayan, magiging 8 ito. Dahil yung isa, hahatiin yan, magiging 4. So 8. Para mayroon siyang braces, para mas matibay yung net na ating nabili na napakaganda. So paalala lang mga kaparmers,
Hindi ko naman sinasabing scammer or ano yung mga nag-ano. Yung sa akin lang is na-experience ko, wag naman sanang ma-experience nyo, di ba? Kasi pag nandito na tayo sa actual na paggawa natin, tayo din ang mahihirapan. So kung mas mainam mga ka-farmers, i-chat natin yung ating seller kung nakalobid ba o hindi. Ako kasi mga ka-farmers, hindi ko na chinat. Kasi nakita ko naman sa picture, nakita naman sa in-add to cart namin na nakalobid talaga yun. Pero yung dumating dito, ayun, napakabastos na net. Walang kabuhay-buhay. Nakikita ko sa mga ibang nag-o-online, pag dumating sa iyo ang ganitong net, pangit. Pag nag-comment ka doon sa kanilang mga link, mga pinagbibintahan, iba't ibang mga online shop, ang i-reply sa iyo, baka iba yung napili. Iba yung code na napili. Pero hindi po ako magkakamali mga ka-farmers, kasi chinik po namin, doon sa code, mayroong naka-attach na picture. Yung picture na yon nakalubid. Pero yung dumating, ayan, pahirapan mga ka-farmers. Paalala sa lahat, uulitin ko. Ang original na nakalubid mga ka-farmers, halos ganito ang taas. Ayan, halos ganito kataas ang kanyang size. Tingnan natin. 1, 2. Yung size niya, kahit dalawahin to, mas mahaba pa yon. Kasi ayon, kahit ininat, mabubuka. Ito napakahirap ng ibuka pag mainat na. Yung kanyang pag-inat papunta dito. Pag ininat mo pataas, halos hindi na siya mainat. Mapakita ko sa inyo. Wala dito yung aking brad. Hindi nahihirapan tayo. Katulad dito. Ito, pinalaylay ko lang muna para mainat ko pa pataas. Ayan, may inat pa. Pero once na ininat mo yan papunta dito, hindi na yan maiinat pataas. Ang hirap mga ka-farmers. Pero nakita ko yung nakalubid mga ka-farmers, kasi doon sa aming daanan mayroong ganon. Kahit hindi mo siya inatin pababa, automatic siyang babagsak. Pag ininat mo siya pahaba, kusa siyang babagsak. So maganda yun mga ka-farmers, at napakatibay nun. Yun, medyo pagod na nga tayo. Sumama pa yung ating loob sa net na ito, sa ating nabili na net na ito. Medyo may kamahalan din yung presyo nito dahil 4 yung ating binili mga ka-farmers. Ayan, isinare ko lang sa inyo para maging aware ho kayo, kasi alam kong maraming nagbabalak pumasok sa farming business para hindi kayo ma-high blood at maging maganda ang inyong mabili. Piliin nyo na yung mas mahal at mas mainam. I-double check nyo kay seller kung nakalobid ba yan o hindi. So yun lang mga ka-farmers, lunch break na naman. I-desertein muna namin bago kami umuwi sa aming lunch break, dahil bukas 100% sigurado na nandito na yung ating alaga. Maraming salamat nga pala sa ating magdi-deliver. Kung napapanood mo ba ang video na ito, salamat sa pag-intindi na pinagpaliban ko muna yung pagpa-deliver, dahil hindi ko pa nga natatapos itong kulungan ng ating mga alagang manok. Ayun. Ha! Farmers, experience, ganun talaga. Sa bawat nangyayari sa ating buhay, marami yung mga pagsubok. Pakanipis ito mga ka-farmers. Sana tumibay ito pag nalagyan na ng braces. Mamaya ipapakita ko sa inyo pag natapos na. Ang plano ko pa sana dito, pati dito sa itaas, lalagyan ng net para wala talagang makalipad, walang makakalabas, walang makakapasok na predator sa ating mga alagang manok. So ayun lang mga ka-farmers, hiniwalay ko ang videos na ito para lang sa awareness ng ating mga kapwa ka-farmers.